week, di ba, I interrupted. That's supposed to be the group of yung kila, no, Arnaiz, Jana. Supposed to be, no, they're requesting if they can still proceed with the presentation, but then I insist not to because I have urgent, no, I have urgent things that I need to do last week. And so for this week, so we have three groups will be presenting something else for this evening. So that will be the first group will be all about the news sharing, news sharing about cybersecurity, which I believe I assigned the group of Ponte Pedra, no? Yan, yung group nila Sakdalan, Mabalatan, Botona, and Buñol. Yan. Are you all here? Yung group na, yung mga names na nabanggit ko, ayan. Okay, very good. Then, it will be followed by the group of Arnaiz. Yan. So, I'm hoping na okay na yung Arnaiz. Yung presentation kasi last time na nagkaroon kayong technicalities. So, yun na, di ba? Then, yung group nila Agbulos, no? Genelaso rather, which is all about yung week 7. Then for the week 8, ayan. So I'm exciting to very excited to announce that yung week 8 ako na muna yung magdi-discuss, no? So yung assigned sa week 8, I will be assigning a new topic, no, for them. Then by next week, I will be teaching you yung pinaka-fundamentals muna, no, ng vulnerability testing, ayan. Or rather, no, we can call it ethical hacking. So at least you will learn, diba, something else dito sa klase natin, diba? Ayan. So sasamahan ko ng maging activity so that our discussion, diba, will not be boring, diba? So hindi lang more on theoretical. Okay, so ayan, so yun muna. I guess we can proceed, no, para at least matapos natin ng maaga yung ating lesson for today. So I'm giving now the floor, no, sa group nila Buñol. Ayan. So sila Ponte Pedra. So Ponte Pedra, no, if your group is ready, you may now start, no. You may start with the cybersecurity news sharing. So you may share your screen, no, so that we can see yung presentation niya. Okay, go ahead please. So I'm holding now yung index card. So later, so randomly, no, magtatawag lang ako regarding with the lesson. So just be ready. And so yan sa Q&A. Yung grupo nila nila Ponte Pedra, can you please start? O para hindi natin ma-waste yung time natin. Wait lang, sir. Okay, sure. So let's see, no, what is happening now, no, in the digital landscape. So ano ba yung mga threat? Ayan. So last Monday, so the other section, what they share about is yung Lumina, no, data stealer, which is embedded daw in the PDF as a form of CAPTCHA. Ganun siya. Usually ang CAPTCHA, di ba? Ang purpose ng CAPTCHA is to determine if the requesting entity is really a human or not. Tama? Kasi di ba iba pwedeng bot? So meron kang script that will automate, no, yung pagsisend ng request together with its payload o yung data. Then if you don't have that defense mechanism, di ba, in your server, yung CAPTCHA, then most probably you will waste a lot of resources, di ba, by accepting those requests. Ayan, okay? Si Kaleni. Yun nga, na-hack si Miss Lenny. Kasi, pero, di niya alam eh. Lipat mo nga, pre.
yan. Si Miss Lenny. At nag-post yung ex account niya na formerly known as Twitter ng crypto scam. Promote fraudulent schemes. Pero wala pa sinabi si Ma'am Lenny na kung paano nangyari yon. Lipat mo nga. Sinabi niya sa Facebook na wag yung paniwalaan yung nag-post sa ex account ko kasi hindi ako yon. Ayan, sabi security experts na such attacks highlight the growing risk associated with digital platforms and emphasize the need for stronger account security measures. Next. Kasi nga, hindi sinabi doon, naghanap ako ng iba. BBC journalist Nick Robinson says his ex account also was hacked and used to promote cryptocurrency, katulad ng kay Ma'am Lenny. At ganun din, huwag nyo dapat niwalaan mga yung nag-post. Next. Ayan, yung email. Wait lang. Dito sinabi kung paano nangyari kung bakit na-hack siya. He said, because my defenses were down, I was tired after a very long day. I was rushing and the phishing email made me think that if I didn't act fast, I'd be in trouble. Sabi ni Robinson. Yun nga. Phishing scam yung nangyari sa kanila. However, I didn't just fall for it. I tried repeatedly to use the official authentic X, formerly known as Twitter's site to deal with the problem I was being alerted to. And only after trying again and again and failing did I think what's the worst that can happen. Well, now I know I should have thought the opposite. If this alleged problem is really serious, then they'll be in touch again. Yun nga. Hack yung Twitter nila. What's this? What's next? Robinson? Complete. Yeah. They often spread netwide by sending out phishing emails. This one. They often spread netwide by sending out phishing email to many high-profile accounts, katulad ni Ma'am Lenny at ni Robinson, to maximize their chances of getting a bite. At that point, At that point, they take over the account and plan their post around hastily spun up crypto coins that can only take a couple of hours to create and launch. They hope that high-profile trusted account might encourage people to buy some of the otherwise worthless coins so that they can make some money before it all get blocked and stopped. Okay. In this case, it looks like the scammers failed to make such money at all for their purpose. Toby Lewis, a global head of threat analysis at cybersecurity firm Darktrace, said anyone can be targeted and fall victim to similar hacking scams. There are signs we can look out for, but the problem with these emails is they are designed to attack us when we're distracted and
PC. She said, katulad ng nangyari kay Robinson. Next. Oh, that's the last one. Good advice is don't click links in emails. If it's an important message, it will be there on the relevant website for me when I log on to it. But these types of threat, they will always evolve. Thank you so much. Is that all, Harry? Yes, sir. Ayan, okay. So thank you. So sa tingin niyo, class, no, what happened to the to those accounts, X accounts, no? Kumbaga formerly ang tawag sa kanya is Twitter. Kumbaga in short, ano yung nangyari sa nila, sa account nila? What do you think? Suspended po yung account nila. Suspended because it was hacked, no? At the same time, what happened was their account was stolen, no? Stolen from them, or in short, na hijack yung account nila. Di ba, which is very widespread, no, nowadays. It's because of course, widespread use of digital platforms, di ba? To somehow to spread, no, yung awareness, of course, yung influence, tama. So halos karamihan yun makikita mo, no, puro ano ba yan, content creator. Kung nakita mo sa Facebook nila na nakalagay, content creator. Kaya lang, mas tingin nyo, no, yung iba kasi no, may Facebook, iba may X. Ano kaya dahilan nun? Bakit may Facebook o bakit yung iba gumagamit ng may Facebook na meron pang Twitter? Ano sa tingin nyo yung dahilan? Ba't kaya? Baga parang sa inyong opinion, bakit kaya ano bang meron sa Twitter, no? Bakit sila gumagamit ng Twitter over Facebook? Ano bang meron sa kanya sa tingin nyo? Yes, Justin. Sir, sa Twitter po mas free yung speech po compared sa Facebook na you can get away with anything sa Twitter po these days eh. Minsan po may mga adult contents na rin po sa platform nila. Kaya ayun po. Yung mga adult related content sa sa Facebook or sa Twitter? Sa Twitter po mostly. Sa Twitter. That's why I deactivated my account sa Twitter. Ko. Kasi parang yung online presence ng mga tao mas marami, no, sa Facebook. Do you agree? Kasi pa-react nga. Puso. Ayan. Di ba, no? Kung hindi man siguro sa Facebook, ayan, actually mas active ako sa TikTok. Ayun, natutuwa ako sa pagpo-post ng mga yung mga videos, no, sa TikTok, but then I'm not using my TikTok to store yung mga example credit card. Di ba kasi man ng TikTok shop. Ayun. Yeah, sa pa siguro, no, sa Shopee. But then for TikTok, rather I'm just using it for during my free time. Tapos makita ko na magandang template. Ayun. Siyempre, yung best shot mo, di ba? Yung nakukunin mo. Tapos lalagyan mo ng mga background music. And so yun lang. But then for me, I find it boring yung Twitter. Para sa akin lang naman, opinion ko lang yun. So for others, no, if you find it fun to use, ayun. So sa inyo naman yun. Kaya mas gusto ko yung sa Facebook naman, ang nai-utilize ko sa kanya is Messenger. Anyway, the common denominator is that whatever digital platform that you are using, make sure to strengthen yung kanyang security measures, di ba? By enabling, di ba, yung second factor authentication, yung somehow before logging it to a new device, di ba? Sana may magsisend na OTP, no? So malaking bagay to protect your mga online accounts. Kasi maski ako, lahat ng aking online accounts nagsisend ng OTP. Yan. So pag nawala yung aking phone, edi yun, wala na rin. But then meron akong recovery code. So nakatago, no, sa aking personal laptop. Yung personal laptop ko, iniingatan ko yun as much as possible. Okay? Ayun, so
Thank you no sa group nila um particularly kay Sakdalan kasi siya yung nag-present ayan, so thank you no. So iyan yung current news that is happening no sa cybersecurity. So sa inyo no, ingatan niyo yung mga account niyo online, particularly if may mga alam niyo na, may mga sensitive, iwasan niyo na yun no, yung mga magsisend ng mga sensitive content, kahit sabihin yung between you and your kung sino man, di ba? You never know what might happen next kapag na-hijack yung account nyo. Baka mamaya no, i-blackmail pa kayo, di ba? Could happen. Kaya ako magaling, yung prevention is better than cure pa rin. Kahit sabihin natin na safe naman yung account ko. It's rather to be safe than sorry. Tama? Yan. Okay? So yun, thank you. So I guess we can proceed with the group of madaling topic nila. Sila Arnaiz, Jana. The demand for security po, sir. Ready na kayo? Opo. Ayun, sige. Huwag niyo na siguro i-discuss yung forces of nature. Ayun. Opo, sir. Wala na nga po sa PowerPoint. Ayun, sige. Okay, good day everyone. Alam naman natin ngayon sa digital world, security is a big deal. Pero bakit nga ba pataas ang demand for security? Tonight, we were breaking it down podcast style. Kaya relax lang makinig tayo at alamin natin kung paano tayo makakaiwas sa cyber threats. So, let's get started. Hi 3B! Welcome to our podcast. Today we're diving into demand for security. Alam niyo naman, sa digital age ngayon, maraming pangalan sa internet. By the way, I'm Bella, together with Steve, Jaira, Jana, and your vice, Kathleen, to delve in a fun yet informative way. So let's get started. Electrostatic discharge. Static electricity and electrostatic discharge are usually nothing more than annoyances. So okay, let's start with electrostatic discharge o ESD. Alam niyo ba yung kuryente na nararamdaman natin kapag hinawakan natin yung metal tapos may static shock? Oo, parang naglalakad ka lang sa carpet tapos biglang may kuryente ka na mararamdaman. Di ba parang tayo may spark? Exactly. Parang sa electronics, delikado po kasi pwedeng masira ang mga sensitive components ng computer natin. Kahit maliit na static lang, pwedeng makasira ang motherboard or RAM. Kaya sa mga tech guys dyan, gumamit ng anti-static wrist strap para iwas sa static discharge. And trivia, alam niyo ba na ang ESP ay pwede umabot ng 3,000 volts bago pa natin ito maramdaman? Sakit nun, kaya wag natin baliwalain, okay? Okay. Dust contaminations. Some conditions are hostile to information system hardware components. Next, pag-usapan natin ang dust contamination. Hindi lang bahay ang dapat malinis, pati computers natin. Tama. Kasi ang alikabok kapag naipon sa loob ng computers, pwede itong mag-cause ng overheating at eventually masisira ang mga components. Kaya dapat laging naglilinis gamit ng compressed air or vacuum pang electronics para safe. Okay, trivia. Alam niyo ba, mga data centers ay may special air filters para maiwasan ang dust contamination. Kaya sobrang ingat sila sa maintenance ng servers nila. Human error or failure. This category contains actions taken by an authorized user without malice or intent. Ito, isang malaking issue to, human error. Minsan, ang pinakamalaking security risk ay ang mga tao mismo. Tulad ng pagsulat ng password sa papel tapos iiwan ng kung saan-saan. O kaya pag nakapipaste ng sensitive information sa maling tao. Kaya nga may cybersecurity training sa mga kumpanya para maiwasan ito eh. Ito trivia. Alam niyo ba na ayon sa isang study, 95% ng cybersecurity breaches ay dahil sa human error? Grabe, diba? Information extortion. When an attacker or trusted insider steals information from a computer system, they demand money or a promise not to reveal it. In the case of credit card number theft, extortion is frequent. Gusto
Usapang hacking naman. Alam niyo din ba yung tinatawag na information extortion? Kung hindi niyo pa alam, alamin na. Oo. Yan yung kapag may hacker na nagnanakaw ng data, tapos manghihingi sila ng ransom para hindi ito i-leak, di ba? Grabe. Parang yung ransomware attacks minsan, bigla na lang pop up sa screen mo, nakalock na lahat ng files mo, tapos kailangan mo magbayad para ma-access ulit. Kaya importante talaga ang data backup para kung ma-hack man, hindi mawawala ang files mo. Be careful everyone. Ito trivia, ang WannaCry ransomware attack noong 2017 ay naka-apekto sa mahigit 200,000 computers sa 150 countries. Buti na lang may patch agad na inilabas. Missing, inadequate, or incomplete policy or planning. When other threats lead to attacks on organization information assets are subject to loss, damage, or disclosure due to a lack of inadequate or incomplete organizational policy or strategy. Next up, policy and planning. Kung walang malinaw na security policy ang isang kumpanya, prone talaga sila sa mga cyber attacks. Tama, dapat may updated security protocols para maprotektahan ang information assets. Hindi pwedeng bahala na lang. Actually, kahit individuals, dapat may personal cybersecurity policies din, tulad ng paggamit ng strong passwords at multi-factor or authentication. Alam niyo ba, 60% ng maliliit na negosyo ng hack ay nagsasara sa loob ng 6 na buwan? Ganyan kataki ang epekto ng poor security planning. Sabotage or vandalism. The deliberate sabotage of computer systems or business intended to destroy an asset or harm an organization's image fall under this type of danger. While cyber terrorism is the premeditated, politically motivated attacks against information, computer systems, computer programs, and data that result in violence against non-combatant targets by traditional groups of clandestine operative SACs. Mark Pollitt, a special agent of the FBI. Okay girls, next up, pag-uusapan naman natin ang sabotage or vandalism sa cybersecurity. Alam niyo ba na may mga tao na lagi sinasadyang sirain ng system o reputasyon ng isang kumpanya? Oo nga. Halimbawa, yung sa mga hackers na nagde-deface ng websites para lang ipakita na kaya nilang gawin. Parang graffiti lang siya sa totoong buhay. Pero sa digital world naman. Uy, alam niyo ba, may tinatawag din na cyber terrorism. Ito yung mas organized na attack na may political o ideological reasons. Kumbaga, hindi lang trip kundi may malalim talaga silang dahilan. Ito trivia, alam niyo ba noong 2007 nagkaroon ng cyber attack sa Estonia na sinasabing gawa ng Russia? Grabe yun, halos buong bansa ang naapektuhan. Theft, the unauthorized taking of another's physical, technological, and intellectual property. Electronic theft, on the other hand, is more difficult issue to manage and regulate. Ito na, pag-usapan na natin ang theft o pagnanakaw sa digital world. Hindi lang physical na bagay ang nananakaw, kundi pati data at intellectual property. Tama, halimbawa, may mga magnanakaw ng laptop o phone. Pero ang mas matindi, yung data mo mismo target. Kahit walang nanakaw na device, basta may access sila sa files mo, delikado ka na. Lalo na kung may confidential business info o personal details tulad ng password at bank accounts. Kaya importante mag-ingat. Trivia, alam niyo rin bang may hackers na tinatawag na Kevin Mitnick noong 90s? Sobrang galing niya kaya sa hacking tapos napunta pa siya sa FBI Most Wanted list. Technical hardware or failures or error. When manufacturer distributes equipment with a known or disclosed fault, technical hardware failures or mistakes occur. Ito naman, pag-usapan na natin ang technical hardware failures. Minsan kasi kahit gaano kaingat ang isang company sa data nila, kung ang gamit naman nilang hardware mismo ay may defect, edi wala rin. Tama, no? Ang mga hard drive, servers, at iba pang devices, may lifespan din yan. Kaya dapat lagi itong monitor at nire-replace kung kinakailangan. Kaya importante talaga ang pag-backup systems para kahit may masira, di ba, may extra copy ka pa rin ng data. Trivia, alam niyo ba ang Google at Amazon ay may daan-daang backup servers
sa iba't ibang parte ng mundo para siguraduhin hindi mawawala ang data nila. Technical software failures or errors. Thousands of lines of computer code are produced, debugged, published, and sold before all of their flaws are discovered and fixed. So next, software failures naman. Kahit gaano ka-advance ang isang program, hindi pa rin ito magiging perfect. Laging may bugs at errors na pwedeng mag-cause ng problems nito. Kaya may software updates para mapunta ang mga bugs at mapanatiling secure ang system. Kaya guys, huwag tamad, mag-update na. Okay, tama. Alam niyo ba, na noong 2017, nagkaroon ng isang major bug sa Intel processors na tinatawag na meltdown at Spectre. Sobrang laki kaya ng issue nun sa cybersecurity world. Trivia, ang unang computer ng bug ay literal na isang bug. Noong 1947, may mod na pumasok sa relay ng isang computer sa Harvard, kaya nag-malfunction ito. Technical obsolescence. Infrastructure that is old or out of date to unreliable and untrustworthy system. Symantec recently ended support for a legacy version of their popular antivirus software, and enterprises that wanted to keep their product support had to update right away to a new antivirus control software. Next up, pag-usapan naman natin ang technical obsolescence. Ito naman yung sitwasyon kung saan nagiging luma at outdated ng isang technology, kaya nagiging prone siya sa cyber threats. Exactly. Kapag ang isang system ay hindi na nakakatanggap ng updates o security patches, mas nagiging madali para sa attackers na pasukin to. Kaya nga maraming kumpanya ang naglalaan ng budget para sa upgrading ng hardware at software. Kasi kung hindi, madali silang magiging target ng cyber attacks. Speaking of updates, may isang real-life example tayo dito. Ang Symantec. Alam niyo rin ba na tinigil nila ang suporta para sa isang legacy version ng antivirus software nila? Ay, oo. At dahil dito, lahat ng enterprise users na gumagamit pa rin ng lumang version ay kinailangang mag-upgrade agad para hindi maapektuhan ng security nila. Isipin mo na lang, isang outdated software lang pero napakalaking risk na, di ba? So, reminder lang guys laging siguraduhin na updated ang mga ginagamit nating software at huwag hayaang magtagal sa outdated systems para hindi maging biktima ng cyber threats. Attack. An attack is a method of compromising a controlled system by exploiting a vulnerability. Okay, next. Pag-usapan natin ang attack. Alam niyo ba na ang attack ay isang paraan ng pag-compromise ng isang system using a vulnerability? Tama, hindi tulad ng threats na laging present. Ang attacks ay nangyayari lang kapag may ginawa ang attacker na naglalagay sa system sa peligro. Halimbawa, kung may security flaw sa isang website, pwedeng gamitin yun para ma-hack ang data. Oo, kaya importante ang security patches at updates kasi minsan hindi natin alam na may butas na pala yung system natin. Itong trivia rin ha. Alam niyo ba na ang pinakaunang computer virus ay tinawag na Creeper at lumitaw ito noong 1971? Hindi ito nakakasira pero nagdi-display lang ng message na I'm the Creeper, catch me if you can. Malicious code, viruses, worms, Trojan horses, and active web scripts are all examples of harmful code that are used to destroy or steal information. Ito naman tayo sa malicious code. Ito yung mga virus, worms, trojans at iba pang harmful software na dinisenyo para sirain o nakawin ang isang data. Exactly. Isa ito sa mga pinakakilalang virus noon. At ito ay ang nagkaon ka na balag, I miss you. Joke lang. Ang I love you virus na galing pa mismo sa Pilipinas. Isa itong simpleng email attachment lang ang nag-trigger ng malawakang infection sa buong mundo. At hindi lang yun guys ha, may ibang pang malware tulad ng spyware at adware na hindi natin agad napapansin pero nagko-connect na pala ng information sa atin. Ito trivia, alam niyo ba na ang unang computer worm, ang Morris worm, ay accidental lang? Nag-overload ito sa mga computers noong 1988 kaya nagkaroon ng major internet slowdown, IP scan and attack.
The infected software examines a random or local range of IP addresses for vulnerabilities such as code red, back orifice, or poison bags, which are known to hackers or left over from prior exploit. While mass mail is the infected machines infects numerous users by sending email infections to addresses located in the address book. Okay, sunod naman ang IP scan and attack. Ito yung pag-scan ng isang hacker sa mga IP addresses para hanapin ang vulnerabilities. Parang naghahanap lang ng bonus, no? Para makapasok sa isang bahay. Ganun yung concept ng IP scanning. Minsan, ginagamit din ito para malaman kung alin sa mga systems ang may weak security. Tapos kapag nahanap kasi siya nito ng mass attack, ito naman yung pagpapadala ng infected email sa maraming tao para kumalat yung malware. At ito naman, noong 2000, may isang student sa Pilipinas ang gumawa ng I Love You virus na kumalat sa buong mundo sa loob lamang ng ilang oras. Dito naman tayo sa brute force. A brute force attack is when computing a network resources are used to try every conceivable password combination. Dictionary. A dictionary attack is a variant of the brute force assault that narrows the field by picking specific target accounts and using a dictionary of widely used password instead of random variations. Next topic tayo. Ito ay ang brute force at dictionary attack. Sa brute force attack, sinusubukan ng hacker about specific password combination para magpasok sa account mo. Parang sobrang daming susi na ginagamit isa-isa para magbuksan ng isang tagkado. Ang problema, mahina ang password mo. Madali ka nilang pumipigita. May variation pa yan. Ang dictionary attack kung saan gumagamit ng common words at phrases sa password cracking. Kaya huwag niyong gagamit yung password 123 ha. Trivia, alam niyo ba na ang 123456 at password pa rin ang ilan sa pinakakaraniwang passwords sa buong mundo? Kaya sobrang dali nilang mahack. Denial of service o DOS. It is when an attacker bombard a target with huge number, connection, or information request. During the denial of service, DDoS, it is an assault on which a coordinated flood of requests is sent at the same time against the target from multiple places. Dito naman tayo sa denial of service at distributed denial of service attack na tayo. Sa DOS attack, binabaha ng napakaraming request ang isang website o server hanggang hindi na ito makapag-function ng maayos. At sa DDoS naman, hindi lang isang computer ang gumagawa ng attack, kundi buong network ng software computers ang ginagamit para sabay-sabay i-overload ng target. Ito, madalas ginagamit sa cyber warfare at hacking groups para mapagsakin ang website ng gobyerno o malalaking kumpanya. Libya, alam niyo ba noong 2016 ang isang DDoS attack gamit ang Mirai botnet ang bumagsak sa maraming major websites tulad ng Twitter, Netflix at Spotify? Grabe yun. Okay, next topic na tayo. Narinig niyo na ba yung denial of service o DOS attack? Oo, parang ang hirap intindihin pero madalas itong ginagamit sa cyber attacks, di ba? Tama. Ang DOS attack ay isang paraan para patumbahin o pabagsakin ang isang server o website sa pamamagitan ng pagbomba ng sobrang daming request. Imagine mo na lang ha, kung may pila sa fast food, tapos may isang grupo na umorder ng libong-libong items para lang maubos ang stock at hindi na makabili ang ibang customers. Ganyan ang DOS attack. Kaya pala may mga website na biglang bumabagal o nagda-down. Ito trivia lang Alam niyo ba noong 2000, isang teenager na kilala bilang Mafia Boy ang nag-launch ng DOS attack na nagpabagsak sa mga sikat na website tulad ng Yahoo at eBay. Bravo! Kahit teenager kaya pala. Kaya importante ang cybersecurity para mawasan to. Kung may DOS attack naman, meron ding mas malupit ang DDoS o Distributed Denial of Service attack. So parang mas upgraded version ito ng DOS. Exactly. Dito, hindi lang isang computer ang nagpapadala ng request, kundi maraming devices na nahahawaan ng malware at tinatawag na zombies o botnets. Parang isang army sa hackers sabay-sabay na umaatake para mapagpakulan ang target. Kaya pala maraming company
naman isang nag-i-invest sa anti-DDoS solution. At ito pa, noong 2018, ang GitHub ay naging target ng pinakamalaking DDoS attack sa history. Ito ay umaabot sa 1.35 terabits per second. Ang traffic na tinanggap nila. Grabe yun. Kaya importante talaga ang security measures tulad ng firewall at traffic filtering para mapigilan ang gantong attacks. Next, ang MITM o Man-in-the-Middle attack. Sounds sneaky, di ba? Parang spy movie lang no? Pero paano nga ba ito nag-work? Hindi lang. Ang hacker ay mapapigilan sa communication ng dalawang parties na hindi nila nalalaman. For example, nag-login ka sa online banking mo sa isang public wifi. Tapos, may isang hacker na nakatingin sa pagitan at kinokopya ng data mo. Ayun, nakopya niya ang username at password mo. Hala, ang scary naman. Kaya pala sinasabing delikado ang public wifi. Yes, kaya dapat gumamit ng VPN o secured connection para hindi madaling ma-intercept ang data natin. Ito trivia. Alam niyo bang may MITM attack na tinatawag na Evil Twin? Gumagawa ang hacker ng fake Wi-Fi network para akitin ng users na kumonekta dito at doon na sila maloloko. Kaya reminder, huwag basta-basta kumonekta sa public wifi kung hindi tayo sigurado Phishing, alam niyo na siguro ito dahil madalas nangyayari. Oo, parang scam emails na nagpapanggap na legit para makuha ang info. Diba? Diba? Tama, madalas itong dumarat sa emails na mukhang galing sa bangko o opisyal na kumpanya. At sabihin nila na may problema ang accounts mo at kailangan mong i-click ang isang link para maayos ito. Pero sa totoo lang, dadalhin ka nito sa isang fake website na kukunin ang credentials mo. Kaya dapat lagi natin tinitignan kung legit ba ang isang email address o URL bago mag-click ng links. Trivia, alam niyo ba na ang pinakaunang phishing attack ay nangyari noong 1996? Ginamit ito para kunin ang account details ng AOL users. Kaya hanggang ngayon, phishing pa rin ang isa sa pinaka-effective cyber attacks. Dapat maging mapanuri tayo. Farming is defined as the routing of legitimate web traffic. Browser requests to unauthorized sites in order to gain information. Timing attack. A timing attack looks through the contents of a web browser, cache, and places a malicious cookie on the client's computer. Okay guys, dito na tayo sa last part ng ating podcast. Pero bago natin tapusin, pag-usapan muna natin ang farming at timing attack. Yes, ang farming attack ay isang uri ng cyber attack kung saan nilulot ng attacker ang web traffic ng isang user papunta sa isang pwedeng website. Ang goal, pwede manakaw ang iyong personal na informasyon tulad ng usernames, password at banking details. Tama, ang scary pa dito, kahit tama yung tinype mong URL sa browser mo, pwede ka pa rin malako kasi mismong domain name system mo na ang tinatarget. Kasi mas advanced ito kaysa phishing na umaasa lang sa fake emails or links. Grabe no? Para maiwasan ito, siguraduhin na HTTPS ang ginagamit mong website at mag-enable ng multi-factor authentication para sa importanteng accounts mo. Sa pang-interesting attack ay timing attack. Dito, gumagamit ng hacker ng timing analysis para malaman ang laman ng browser cache mo. Pwedeng may iwan silang malicious cookie sa computer mo para makuha ang mga login credentials mo nang hindi mo namamalayan. Kaya importante talaga ang regular na pag-clear ng cache at hindi pag-save ng password sa browser, di ba? Sobrang daming paraan ng cyber criminals para makuha ang data natin. Kaya ang pinaka-best na gawin natin, edi maging vigilant at aware sa mga online threats. So ayan guys matapos na natin ang discussion natin sa iba't ibang cyber threats. Sana may natutuhan kayo sa podcast na ito. And remember, the digital world, hindi sapat na marunong ka lang gumamit ng internet at dapat marunong ka rin mag-ingat. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod nating usapan. Stay safe everyone. Bye! Okay, what a very nice presentation from the group of our nice Jana. Ayan. Yes, Santa Ana.
Hindi po, sir. Magpapalaro pa po kami. Saglit lang po to. 5 years. Sure. Wala, tapos na. Yeah, please go ahead. Saglit lang naman po. Okay guys, para hindi naman tayo mabore, let's play a fun and easy game. So this game is called Guess the Emoji. So present mo. So, bawat slide po, magpe-play ako ng sequence ng emoji, tapos huhulaan nyo kung anong phrase or word yon na related sa topic namin kanina. So, pwede mag-comment kahit sino sa chat box, pwede po kayong mag-chat or maghula ng sagot nyo. Tapos, kung sino yung makakakuha ng maraming points, ay may small prize po kaming ibibigay. So, ready na po ba? Pa-react na lang po. Comment lang kayo sa chat box. Okay, may nakahula na po. Yes, human error. Next. Yes, tama. Tingnan natin. Ito, medyo mahirap. Yan, may nakakuha na. Cyber terrorism. Last one po. Wala pa. Ayun. So, yun na po. Thank you po. Thank you sa pakikipag-cooperate. Thank you. And may ano pa sila, pahabol pa pala na game, no? Yeah, at least sana no, laging ganyan. At least hindi boring, di ba, yung discussion natin. Okay, ayan. So, ayan. Hindi ko pa na-share yung isang Mentimeter, no? Give at least one threat, no, to information security, sabi ng isang baliw. Ayun, di ko alam kung sino nagsabi yan. Ayun, sino nag-send nung ano yan, nung response na yun, no? So, I think, no, that is, ano ba to? Siguro itong baliw na to, baka cyber terrorist. So, yung topic nila, nila Jana, it's all about yung mga threat. Ayan. What could, who could know or what could compromise yung, sabi natin, yung security, no? To, data, ayan, yung sabihin natin mga digital assets. So ano yung mga, kasi yung naunang topic no nila is all about yung forces of nature, di ba? Wow, wala naman debate doon, right? Sabi ko nga, hindi lang
information yung pwedeng mawala, no, maski buhay, di ba? So pag pinag-usapan natin yung forces of nature, so doon tayo sa, alam niyo yun, yung beyond that. Yan, okay? So which is yun, no? Madami yun. So pero parang may ano doon, may ewan ko, parang sa, I think, may siguro yung reference ng book, may mga hindi na ilagay doon. Like for example, yung ano, di ba, yung mga insects, it could cause, sabi niya, malit na bagay man, nakakapuwing, tama? Example, merong ipis, di ba? Tapos yung ipis, namatay doon sa electronic board, di ba? So yung, alam niyo yung mga, ano, yung mga insects, it could happen. Di ba, yung langgam nga, pag yung laptop mo nilanggam, tama? No? Di ba kasama yun doon? O yung author ng libro, no, nakalimutan siguro yun. Baka walang langgam sa bahay nila. di ba, it could cause any damage. And yun nga, whatever things that you have in your, sabihin natin, laptop, di ba, computer, so yung availability, no, could compromise, even it's yung integrity. Kasi pag na-damage na yung data, pwede magkaroon ng discrepancy, di ba? Kasi kung corrupted na example, yung MS Word, so maybe some part of the Word document might not be readable anymore, di ba? Nangyari din kasi sa akin yun. Example, yung tatawag na yung technical, di ba, obsolescence, di ba? Yung outdated na or sometimes luma na talaga yung gamit mong part ng computer. Like example, yung hard disk, masyado kang tipid, di ba? Ayaw mo mag-upgrade kasi nangihinayang ka. But then some of your hard disk, no, meron na mga bad sector, and sabihin natin yung file, no, yung sector kung saan nakasave yung file mo, ayun, doon siya nailagay, edi wala na, no? Most likely baka mga gibberish, no, character na yung makita mo doon sa Microsoft Word. Some are readable, some are not. So alam niyo yun, maraming threat that could cause, di ba, or that could compromise yung information security. Yung po pwedeng ma-compromise yung kanilang confidentiality, di ba, integrity, at saka yung availability. So madali lang naman intindihin yung lesson na, no? So nothing much more to debate. Lahat naman tayo din agree, even yung alikabok, di ba? So it really caused, no, trouble when it comes to the performance ng computer natin, di ba? Hindi man sa hard disk, but then yung ventilation, di ba? Yung electric fan, pag electric fan mo maalikabok, di ba? Yung hangin, no? O hindi na masyado nakaka-comfort, di ba? So ganun din naman, di ba, pagdating sa mga computers, no? Okay, so yun. Thank you again, no, sa group nila Arnais, nakakatuwa naman. Ayun. Ang galing talaga ng ano, ang galing ng group dito sa CS3B. So anyway, ayan, so ano oras na ba? It's 6:23. Ayan, para matapos natin ng aga, no? Can we proceed to the group of Genelaso, week 7? Yes po sir, dito po. So yung topic nila, no, week 7 is all about demand for ano pa rin to, security. And so let's see, no, yung kailang presentation. By the way, can we have a 5 minutes break? 5 minutes lang. Ano lang tayo, no? Pahinga ng konti. So yung mga gustong may mga gusto umihi, mag-CR, inom ng tubig or what, no? 5 minutes lang. So by 6:30, resume tayo.
Okay, so ano tayo? Resume na tayo. Yes, sige, group. Please proceed with your presentation. Yan po. Good evening, everyone, and good evening, sir. Tonight, we're going to discuss a topic, the demand for security. And I'm the first I'm the first reporter of this group. Next slide, please. So, here are learning objectives. First is we're going to demonstrate that information security is a business necessity. And next is describe common software development mistakes. And last is explain how secure software development helps prevent vulnerabilities. Next slide, please. According to software assurance, when we say software assurance, it focuses on ensuring that software is well developed, maintained, and operated with security. According to software assurance, in 2003, the U.S. Department of Defense, or DoD, launched the Software Assurance Initiative to enhance software security across government and industry sectors. And after 1 year, that was 2004, the Department of Homeland Security joined the initiative to emphasize the need for a secure software development framework. So this initiative focused on developing best practices for securing coding. Next is vulnerability management and system design to prevent cyber threats. And one of these key contribution is the secure software assurance and common body of knowledge. Ito po yung nagpo-provide and comprehensive guidelines for secure software development. So ang pinaka main objective po nila is number 1 is to develop best practices for secure coding. And next is vulnerability management. And last is system design. And also, establish the secure software assurance common body of knowledge as a guideline for secure development. Next slide, please. Nawala. Ayan. And this next topic is discussed by Mr. Oliveros. Tama po ba? So, dito naman po sa software assurance common body of knowledge. Ang software assurance common body of knowledge ay mahalaga upang matukoy at maiwasan ang mga vulnerability sa software sa pamamagitan ng pagsunod-sunod ng mga secure coding practices, risk management strategies, at compliance guidelines. Maaaring maprotektahan ng mga developer at security professionals ang software mula sa cyber attacks at data breaches. Ang pagiging proactive sa security ay hindi lamang tumutulong sa proteksyon ng software, kundi nagpapalakas din ng tiwala ng mga end users at organisasyon sa mundo. Ang seguridad ng software ay hindi opsyon, ito ay isang pangangailangan. So, parehas lang. So, dito naman tatalakayin natin yung vulnerability ng isang software. So, ang vulnerability ay isang kahinaan o butas sa seguridad ng software na maaaring gamitin ng attackers upang makapinsala o makakuha ng hindi authorized access
Ang mga vulnerabilities ay maaaring manggaling sa ligtas na coding practices, maling configuration o kakulangan sa security testing. So, magbibigay po ako ng mga examples na karaniwang kahinaan sa seguridad ng isang software vulnerabilities. Halimbawa na po dito yung SQL injection or yung pagsingit ng malicious code upang ma-access ang database. Cross-site scripting, pagpasok ng nakakahamak na script sa isang website upang manloko ng users. Broken authentication, mahinang authentication system na maaaring pagsamantalahan ng attackers. Security misconfiguration, maling setting sa system na maaaring magbukas ng butas sa seguridad. So, ang solution po dito is pwede po tayong gumamit ng mga best practices tulad ng secure input validation, encryption, at access control mechanisms upang maiwasan po yung mga kahinaan ito. So, mag-move po tayo sa next na topic, which is i-discuss po ni Mrs. Obina. Okay, so key principles of secure software design. So, importante ito para maiwasan ang hacking, data breaches, at iba pang security threats sa mga software design na ginagamit natin. So, first, we have the mechanism economy. Mechanism economy, ibig sabihin is pagpapanatili ng simple na software design para bawas butas sa security. Kasi mas maraming komplikasyon, ibig sabihin din mas maraming vulnerabilities. Next, fail-safe defaults. Pag by default, denied ang access, tapos granted lang kung talagang authorized. So, kunwari, sa isang system, dapat yung mga bagong users ay restricted ang access hanggat hindi sila ina-approve ng admin. Next, full mediation. Sa full mediation, dapat lahat ng access request ay ini-inspect or bina-validate bago payagan kasi hindi pwedeng basta makapasok ang kahit na sino. Kunwari sa isang online banking, kahit once ka nang nag-login, hindi ibig sabihin pwede ka nang mag-transfer ng pera agad. Kailangan mo pa rin ilagay ang OTP bago i-confirm. Fourth, open design. Sa open design, ang security ay nakabase sa well-tested mechanism at hindi sa sikretong system. Kasi mas okay ang security protocols kapag transparent at audited. Next slide, please. Next slide na ba? Next slide po. Ano ba? Ayan. Okay, next is list. Wait lang, di pa. Pabalik. Next is list privilege. Sa list privilege, ibig sabihin, dapat yung users at applications ay may minimum na access lang na kailangan nila. Hindi pwedeng kasi kapag lahat may admin access, mas madali lang din yung data breaches. Sa separation of privilege, ito naman yung tungkol sa paglalagay ng multiple conditions bago payagan ng access. Para siyang two-factor authentication, hindi pwedeng password lang. Minsan may OTP pa sa phone para lang makapasok. Last is psychological acceptability. Sa psychological acceptability, yung security measures dapat madali lang gamitin. Kasi kung mahirap, hindi ito susundin din ng users. Kung ang password policy, komplikado, ang ending kasi nun, susulat lang ng user sa papel or sticky note na mas magiging security risk pa. And that's it for key principles of secure software design. Next reporter, please. Next slide, please. Software vulnerabilities expose systems to attacks that can result in data breaches, financial loss, and system compromise. So, yung software vulnerabilities na ito ay matatawag na natin weaknesses. Ito kasi yung loss and errors, design flaws,
misconfiguration that can exploit to harm the system, makapagnakaw ng data or disrupt operations. Yung mga consequences dito is data breaches, financial loss, and system compromise. Sa data breaches, ito yung unauthorized access sa isang sensitive or confidential information tulad ng password and emails, financial details like yung sa credit card or bank account information, medical records, tapos marami pang iba. Sa financial loss naman, businesses can lose money due to stolen data, system downtime, or legal penalties. And system compromise, maaaring magkaroon ng control yung mga attacker or hackers sa system. Pwede nilang i-manipulate or damage the system. Common security flaws in software development. Buffer overflows, when excessive data is written to a buffer, causing memory corruption. So, when a program tries to put more data into a buffer that it can handle, the extra data overflows and overwrites nearby memory locations. Imagine po, yung container is like a buffer. Yung container na yon is naka-design para makapag-hold ng specific amount of water. Kapag naglagay ka doon ng sobrang daming water, mag-overflow siya. Matatapon lang yung tubig na pwede makapag-cause ng damage sa nakapaligid doon sa container na yon. So, ganun po yung sa buffer. Once na ma-overflow yung extra data na hindi ma-handle ng buffer, may possibility na makaka-damage ito. Like, pwede mag-stop yung program mo unexpectedly, or yung program might do strange things like it can produce incorrect results sa ginagawa mo, at ang malala po nito, yung mga attackers, it can exploit buffer overflows para makapaglagay ng malicious code at makontrol or manipulate yung system. SQL injection. Malicious SQL queries that manipulate databases to retrieve sensitive data. So, yung SQL injection po is like a hacker speaking the database's language to trick it into doing their bidding. Isa itong serious security risk na kailangan ma-prevent agad ng mga developers. Example po, di ba sa website with login form, may database na ginagamit doon para ma-store? Wait lang. Para ma-store yung username and password. Normally po, when you enter your username and password, yung website magsisend ng safe request doon sa database para i-check if they match. Pero with SQL injection, yung attackers maglalagay ng malicious SQL code into those fields instead sa normal text. This tricks the database into doing things it shouldn't, like yung attacker magkakaroon ng access doon sa usernames and passwords na nakastored sa database. And pwede nilang baguhin yung password mo o kaya i-delete yung account mo. In some cases, attackers could gain full control doon sa database server. Cross-site scripting or XSS. Attackers inject scripts into web pages to steal user information. XSS is like an attacker using a website as a delivery system for malicious code that targets other users. It's a common vulnerability and websites need to be carefully designed to prevent it. Example po, sa FB may nakita kang link ng isang website, then pinindot mo yung link kasi na-curious ka. Pagkapunta mo dun sa website na yon, may lalabas na about sa cookie, then ikaw, pinindot mo yung accept all cookies. Doon napapasok yung XSS or cross-site scripting. Kapag yung attacker na manage na makapaglagay ng malicious code, pwede nilang manakaw yung cookies. Yung cookies kasi is small file that website use to remember your login information. Pwede nilang makuha yon at magpanggap na ikaw. Yung iba naman, they can change the content of the page, showing you fake information or even adding fake login forms. In some cases, the scripts could record your keystrokes, capturing anything you type on the page, including passwords and credit card numbers. Command injection. Executing arbitrary system commands due to poor input validation. So, yung command injection is like hijacking a website's functionality to make it run commands on the underlying system. Example, a website that lets you upload a file, it might have a field where you type the file name. Normally, the websites would just take that file name and use it to store your file.
But with command injection, yung attacker maglalagay ng special character sa code na mayroong different meaning to the system running the website. This tricks the system into running the attacker's commands instead of just handling the file upload. Yung mga command na yun, pwedeng ma-access yung file o kaya ma-delete yung file o kaya magkaroon ng full control sa server. Failure to handle errors. Unhandled exceptions can leak sensitive system information. Failure to handle errors is like leaving a trail of breadcrumbs that attackers can follow to find vulnerabilities. Example po, yung isang website nagkaroon ng error, tas nag-send sa'yo ng error message like, oops, something went wrong. Kapag di ito na-handle ng maayos, yung website might accidentally reveal sensitive information sa error message such as details ng database, server configuration, or source code. Next slide, please. Ayan po, buffer overflow attacks. Buffer overflows occur when more data is written to a buffer than it can hold, leading to memory corruption. Attackers can override system memory, allowing them to execute malicious code. So ayun nga, para ma-prevent ito, use bound checking to limit data input size. This technique involves verifying that the data being written to a buffer doesn't exceed its allocated. So kapag yung data is masyado ng malaki, mag-automatically stop siya para ma-prevent yung pag-overflow and potential memory corruption. Implement safe programming techniques using memory-safe languages. So languages like Java, Python, C# are considered memory safe kasi nagpo-provide sila ng features that automatically manage memory and prevent common errors. Yung mga benefits nito are it can reduce risk of memory error, yung mga developer magkakaroon ng focus sa application logic rather than memory management. Tapos mapiprevent din ito ang mga attackers from exploiting memory errors to compromise system. Ayun lang po. Next slide will be discussed by Justin Nagbulos. Command injection attacks. Command injection occurs when unvalidated user input is executed as system commands, potentially giving attackers control over a system. Example, an attacker inputs RMRF to delete system files. Use parameterized queries instead of executing raw input as commands. Ang command injection po ay isang cyber attack kung saan trick ng hacker ang system para mag-run ng commands na hindi po dapat. Na nangyayari ito kapag hindi maayos na chine-check ang user input. Kaya pwedeng maglagay ang attacker ng command para makontrol ang system, magnakaw ng data o mag-delete ng files. Ang example po, kung may website na may delete function at walang validation, pwedeng gumamit ang attacker ng command tulad ng RM, RF para buray ng buong system. Para maiwasan po ito, dapat gumamit ng developers ng parameterized queries o mas secure na coding practices para hindi po ma-execute ang raw user input bilang system command. So, ano po ba yung parameterized queries? Isa po itong technique para gawing safe ang user input sa database o system. Instead po na diretsong gamitin ang input sa command, gumagamit ang system ng placeholders para hindi ito ma-execute bilang code. For example po, kung may login system ang isang website at hindi secure, pwedeng gumamit ang attacker ng special characters sa username field para mapasok ang account ng iba. Pero kung parameterized queries po ang gamit, hindi mababago ang query kahit anong input ilagay. Dahil po doon, hindi tatanggapin ng system ang destructive command bilang code.
the input po will only be treated as plain text. So bakit siya mahalaga? Kasi pinoprotektahan nito ang system laban sa command injection at SQL injection, kaya hindi basta makakapasok ang attackers o makakasira po siya ng data. Next slide po. So, SQL injection attacks. SQL injection happens when malicious SQL queries manipulate databases, often used to bypass authentication or steal information. Defense strategies use preferred statements and parameterized queries, implement input validation to filter out malicious queries. So, sa madaling sabi po, kung walang proper security, madaling mapasok ang database. Kaya dapat laging gumamit ng secure coding practices para maprotektahan po yung system. Next slide po. Conclusion. Secure software development is critical to protecting sensitive data and preventing cyber attacks. Best practices include secure coding guidelines, example OWASP, Top 10, regular security audits and penetration testing, strong authentication and access controls, educating developers on secure programming techniques. Security is an ongoing process, not a one-time implementation. Hindi sapat na gumawa lang ng secure system tapos papabayaan na. Kailangan ng regular updates, security checks, at best practices para manatili kung safe. Parang bahay, kahit may matibay kang lock sa pinto, kung hindi mo ito regular na sine-check o papalitan kapag luma na, may chance pa rin po tayo manakawan, di ba? Ganon din po yung system security. Kahit may protections na, kung hindi ina-update o sine-check, pwede pa rin mapasok ng attackers. Kaya mahalaga po ang strong authentication, secure coding, at penetration testing para masiguradong hindi po basta-basta mapapasok ang system. So, yun lang po, and thank you po. O baka may ano pa kayo, pa games. Yung grupo nyo, Generaso, meron ba? May ano kayo, may assessment? Did you prepare any assessment? Ay, wala po kaming na-prepared sir eh. Wala, sige, okay lang, ayos lang. Kala ko kasi katulad nila Jana na, yun nga, kala ko tapos na. So may naihablo pa siya. Okay, so thank you. Thank you po. Nila Genelaso, no? So actually yung topic nila, it's all about the integration of software assurance to the software SDLC, and integration of software assurance to software development. Ang pinaka-final output niya would be yung ginawa natin nakaraan, yung secured secured system development lifecycle, wherein it involves yung threat modeling strategy, di ba? Of course, identifying any mga possible threats, di ba? Vulnerabilities. Then bawat phase, di ba, ng system development, laging merong integration ng security assessment, tama? Dahil hindi siya magiging secured if bawat phases nung SDLC walang tinatawag na security audit, 'di ba, or risk assessment na tinatawag. And usually, 'di ba, yung mga bugs sa software, ang cause pa rin yan, end of the day, human error. Kasi ang gumagawa ng software is mga programmer, and programmers are human, 'di ba? Kaya lang pag naging programmer ka in the future, pagka medyo alam niyo yun, yung exhausted na, yung pagod. Actually meron ako ditong intern, fourth year siya, CS. Magaling siyang CS student.
And siya yung pinapagawa ko ng ano dito na system. And the good thing with him is that, ayun nga, ano siya, no? Very logical mag-isip. Kailangan kasi talaga pag nag-program ka, di ba? And yun, hindi ko siya pinapagod na sa pag-program. Umaaga ko siya, pinapa-lunch. Sabi ko sa akin, pag ano ka na, kape-kape ka muna, maglakad-lakad ka. Kasi mahalaga yun. The moment that you are bored, no? Yung bored ka na, tapos parang alam yun, frustrated, you are stuck in a problem na hindi mo magawa ng algorithm, di ba? That will be the time na yung parang mahirap kasi yung makagawa lang. Yan. Kasi doon nagsisimula yung bugs. And yung mga bugs na yan, yan yung nag-i-introduce, yung pagiging bored, yung frustration, yung nagmamadali, yan yung nagkakos at nag-i-introduce ng mga bugs sa system. Sometimes yan, dahil sa kapag madali, hindi mo na-filter na maayos yung input. Kaya nagkakaroon ng buffer overflow. Diba? Yung kaya lang o yung capacity ng variable na kaya niyang i-store, diba? Hindi natin nasa-sanitize na maayos o hindi natin na-filter. Yun nga kasi, wala ka na sa wisyo. Kaya pag ako wala na sa wisyo mag-program, what I did is that, ayun, so I'm walking, ayan, nakikipag-chismisan sa ibang intern dito. Kasi marami kaming intern dito, BSIT and BSCS, nakikipagkwentuhan sa kanila. So, kumusta ko yung ginagawa nila, ayan, tapos may kipagbiruan, o pagka okay na uli, ayun, di balik sa pagpo-program, ganun dapat. Kasi on that way, na, alam niyo yun, yung stress ba, na napapababa. And, ayun, so mas nakakapag-isip ka ng malinaw, di ba? Para ma-solve mo whatever errors or bugs, no, that you are addressing. Mahalaga yun. Di ba sa basketball ganun din, pag pagod na yung player, di ba, break ka muna. So, mayroong magsisubstitute sa'yo. Kasi pagka nagsushoot siya ng bola, di ba, hindi na papasok kasi pagod na. Ganun din sa programming. So, ganun din sa software development. Pag pagod, no, pwede naman magpahinga, tama. Wag lang susuko, di ba? Ayun, magpahinga, ayan. Then, pag okay na, code ulit. Ayun, ganun lang. Okay, magkape. Ako, siguro sa isang araw, nakakatatlong beses ako magkape. And coffee, no, makes my brain, no, to work. Yan pinaka-energy ng mga programmer, kape. Basta wag lang susobra. And yun nga, kailangan din, no, continuously hydrating yourself kasi malakas mo kapag dehydrate ang kape. Yung intern dito na CS, ayun, hindi siya nagkakape kasi nag-ano siya papalpitate. And also for those who want to have their OJT dito sa ICT, pwede naman. Pero ini-interview ko. So hindi ako basta kumukuha ng intern dito sa ICT office. Ayun, so I'm teaching him, no, yung mga safe, mga coding practices. Yan. So yung nabanggit nila na software assurance, no, common body of knowledge, that is a framework. No, hindi siya yung ISO. Iba kasi ang ISO. Ang ISO, may mga set of requirements that you need to comply, tapos you will get certified. So may mga darating na auditor, may mga checklist. So tingnan natin if yung nilalaman ng ISO is talagang na-comply ng inyong organization. But then, pagka-framework, it could be part of the ISO. Kaya lang, pag nag-implement ka ng framework, let's say yung software assurance common body of knowledge, in-implement mo yan, may mga sinunod-king guidelines, di ba? To make your software development secured, syempre, di ba, mahalaga yon. But then, you don't need to get certified. Kumbaga, meron kayong finalo na guidelines, but then, hindi nyo naman kailangan pa-certified. So, kumbaga, mas mahigpit ang ISO. Example, yung yung ISO 27001. And ang pinaka-common na software assurance, common body of knowledge is yung NIST Cybersecurity Framework. Ayan. So, doon yung mga best practices para maging secured, no, yung software development. Kasi, yun yung pagiging proactive. Mahirap kasi yung mapagana mo lang yung software, pero hindi naman secured. But then, if beforehand, you are already integrating, di ba, yung mga best practices, kasi kumbaga parang ituring mo parang bahay mo, di ba? So, ikaw ba naman, gagawa ka ng bahay, walang pintuan, di ba? Gagawa ka ba ng bahay, walang lock?
O gagawa ka ba ng bahay na walang fire exit? Tama? O, syempre, diba? Yun ang actually isa sa mga turo sa akin no ano ko yun. Mentor ko sa programming. So, treat it no as your own. Masterpiece meaning software. But when you build the system, that is your masterpiece. So, syempre, no, hindi ka gagawa ng basta-basta lang. It's not all about for the sake of, complying. It's not all about for the sake of salary, di ba? Yung passion mo, di ba? In software development, nandun. And syempre, kung ikaw yung ikaw yung nag-build, no? Ikaw yung nag-engineer ng software na yun, you want to make sure na hindi siya basta-basta mapepenetrate ng mga threat actors. Okay? So, ayun. So, actually, meron lang akong i-share sa inyo. So, sa mga hindi pa familiar kasi, no, dito sa ginagamit ko. So, isa sa mga I guess ginagamit kong way to prevent from my computer from being hacked or yung makorrupt yung aking OS is that I'm using a virtual machine. Meron dito. Can I see some react? Meron ba ditong gumagamit ng virtual machine? Oh, that's good, no? Kung meron. Ayan. So ito yun. So ito yung gamit ko. There are merong VirtualBox. Merong Hyper-V kay Hyper-V kay Windows. Yeah, VirtualBox, yeah. Yes, that's good. Kaso for me, nagkakaroon siya ng problem sa sa Kali Linux. Nakakainis nga kasi dati okay naman, but then ngayon hindi. Well, that's technology, no? It keeps on, 'di ba? It keeps on changing, no? Yung tipong gumagana ngayon tapos biglang bukas ayaw na, 'di ba? So, may mga ganyan talaga. So ayan, ito yung virtual machine. O nakita niyo, meron ako Windows XP. So, if you want to just explore an OS, kasi di ba ang pinaka-common magdo-dual boot? O kaya, i-reformat mo yung computer mo. Kasi gusto mo lang i-try yung Linux or gusto mo lang i-try yung latest Windows. The safest way, without formatting or partitioning your drive is to use a VMware. So, meron namang free version itong VMware that is free to download. O pag na-download nyo, yun, mag-download lang kayo ng ISO. ISO the mistake, no? Ayan, ISO, sa website to ni Kali, i-search nyo lang, Kali Linux ISO download. O pagka na-download nyo yan, ayun, kayo naman, alam ko, mga techie naman kayo, no? So meron tayong, mag-search lang sa Google, di ba? How to install yung Kali Linux, nandun naman lahat. Ayan, so ito siya, ayan, pakita ko lang ha. Para lang at least may may idea how does Kali Linux look like. Oh, don't worry, tuturuan ko kayo ng hindi lahat hindi naman lahat matuturo, but at least yung mga fundamentals on sa penetration testing and kumbaga vulnerability testing. So doon ko kayo tuturuan. So yung mga nalalaman ko, hindi ko lahat alam kasi hindi naman ako certified hacker, but then yung mga naituro lang din sa akin during my ethical training ethical hacking training. So ito yung full screen ko lang. So ito yung environment ng Kali Linux. So it uses yung XFCE. Marami kasing desktop environment ang Linux. So sige, sino yung mga familiar sa desktop environment? Sino yung nagli-Linux? Marami kasi yan. Ang pinaka lightweight is yung XFCE. Ayan. So kahit 4 gig lang yung PC mo, laptop mo, netbook, or 2 GB, goods na goods yan. Pag naka XFCE, tawag dito, desktop. So si Ubuntu, ang gamit niya yung Plasma IDE. And meron din Genome, ayan. Those are marami yan, tutusin. So, kasi ang isip na iba, when you say Linux, ay, hirap gamitin yan kasi magko-command ka. Hindi, dati yun. Nung wala siyang GUI. So ngayon, meron siyang GUI katulad nito. O para ka na lang din nag-Windows, Ayan, So meron siyang mga folders like that. It's not as, aesthetically like, yung sa Windows or Mac. But then, actually, to be honest, ang pinaka-base, ng Mac OS is din, Linux din. Naka-Unix yun. Kaya,
pag nag-command line kayo sa Apple, no, mga computer niyan, para di kayo nag-Linux kasi para silang Unix based. Yung sabi nila ayaw na ng Linux, hindi nila alam kung naka-MacBook sila, no. Ayun, they are already using it. Ano lang kasi premium lang kasi talaga yung Mac OS to lang. Unlike dito. And syempre ito, meron silang community that is maintaining the OS, no. Hindi katulad ng sa Apple. Apple 'yan, di ba? So, yung iba orange lang, yun Apple, mahirap do paglabanin talaga. And ito 'yon. Tapos ito yung kanyang mga tools, no, that can be used in ethical hacking. So pagka nag-set up tayo ng ganito, meron tayong mga i-install, no, para maging anonymous tayo, importante yung somehow. It gives, no, additional layer of protection aside sa VMware. But then, kung tutusin kasi, pag nag-connect ka sa internet, gamit mo pa rin physical machine mo eh. Kaya sabi ko nga sa mga intern dito, there's no such thing as anonymous. Ano yan, still not traceable ka pa rin. Kung gusto ng CIA matrace ka, matitrace ka pa rin. So it will just take some time. But then it's better to be safe, no, than sorry. Ganun lagi, no? So ito yung mga yung mga tools. Example, kailangan mo ng mga information gathering tools. Ito yan, madami yan. So ayan, makikita mo, no, ano yung mga intrusion detection system nila o intrusion prevention system, no, yung identification. So possible makuha yun. So and so forth, yung SSL analysis, madami yan. Ito, vulnerability analysis, yan, pinaka-common dyan, yung Nmap. Yan, tsaka si Nikto. Ito yung mga natutunan ko, no, during my hacking, which is ituturo ko naman din sa inyo. Okay din naman may, okay din naman may knowledge sa sagat to. Though, sabihin natin nasa algorithm kayo. So if you have an idea about this one, maybe, no, you can create an algorithm so to somehow improve how this tool perform, di ba? Siyempre, that is the reason, no, bakit meron kayong sa CS yung research. So you need to find a way how are going to improve, no, yung vulnerability analysis, di ba? May mga certain algorithm yan, may mga machine learning yan, no, that is embedded. Oh well, that's the purpose of being a CS student, di ba? So ano yung mga algorithm behind, no, this one? So yeah, meron ding web application analysis. Ayan, yung SQL map, pinaka-common yan. Then ito ginamit namin yan, tsaka yung WordPress scanner. Maraming website ngayon naka-WordPress, yung iba doon hindi secured. Pwede natin yung i-scan, no? Example, yung Colegio de Muntinlupa, ang website ng PLMon hindi yan naka-WordPress. I built it from the scratch. So marami ako nilagay dyan ng mga security features, no, para hindi basta-basta ma-hack yung website ng PLMon, even yung student portal. Marami yan, sobrang dami. Kaya nga, hindi ko naman din yan lahat na try, no? Kasi iba dyan, bago na. Dahil nung nag-aral ako ng ethical hacking, ang gamit namin, Parrot OS. And so by next week, may tuturo ko sa inyo, pero hindi muna ito mga to. Doon muna sa web-based, no, pang-pen test. Okay na may idea kayo sa ganun, di ba? At least that is something na alam yun, pwede nyo ilagay sa inyong resume, CV, di ba? Pag nag-apply kayo trabaho, uy, okay to, marunong mag-pen test, di ba? Laking bagay nun. Tapos kasabayan mo, di ba? Hindi marunong mag-pen test, o syempre, mas mag-i-invest sa yung company, di ba? That's good. Ayan, so by finals, no, paunti-unti magtuturo ako sa inyo how it is being done. Para meron kayong matutunan, no, pag bago matapos tong sem na to. So hindi lang basta yung theoretical. At least, di ba? Kayo mismo in your hand, di ba? So magko-command kayo. Tsaka ipapakita ko sa inyo by next week ano yung mga nakikita niyo sa movie. Nakakala mo talaga nag-hacking pero hindi naman talaga nag-hacking. Okay? Ayun. So, ayan, may question kayo regarding with the topic today. So, thank you sa tatlong group na nag-present. Yeah, very good, no? Basta si S3B, no? Ang galing talaga mag-present ng topic. Ano, wala akong masabi. No, appreciated, no, yung ginagawa yung mga presentation and effort. So, don't worry, no? Those were graded well. Ayan. Yeah, so baka may may question kayo? Actually, yung mga intern dito, kausap ko kanina, nagtatanong kasi na kung pwede doon sila mag-join doon sa Gmeet, no, natin. Ay, hindi pwede. Ayan, hindi kayo enrolled. Yes, diba ito? Paano ba sa yung pangalan mo? Jiro. Yes, Jiro.
Ang dami. Lalo sa DICT. Sumali ka doon sa ano. May sisend akong siguro sa Facebook na lang sa Facebook natin, Facebook Messenger, yung group NPC natin. Mag-join kayo doon kasi yun nga lang kasi mga meron dong self-paced, meron din naman dong pag naka-tsempo kayo, makaka-attend talaga kayo ng seminar or training regarding with cybersecurity. Kaso self-paced ngayon, pero from DICT. Meron din naman, kayo naman, marunong naman kayo mag-YouTube, no? Kasi nung nag-aaral ako ng ethical hacking, syempre hindi naman lahat na ituro sa amin sa training, and uhaw ako sa knowledge. So yung iba, ni-research ko sa Google, yung iba sa YouTube, o yung iba naman sa kung ano mga reliable mga online resources. Ayun, doon lang ako natuto. Even sa Linux. Nung una, hindi na ako man mag-Linux. I just heard it, no? Like, ano pa yung Ubuntu na yun? Sa Ubuntu na yan, no? Ubuntu, Zorin OS, naririnig ko yan. Kaso may estudyante ako one time, na-challenge ako doon. Yung yung estudyante ko nung way back 2000, siguro mga 17 or 18 ata yun, naka-Linux siya and is using Linux Mint. Napatingin ako, ano yan? Anong OS yan? Ano sir? Linux Mint. Na-curious ako. Syempre ako naman, Windows user, and tawag dito, ayokong i-format yung aking laptop. Ang ginawa ko, bumili ako ng netbook. Yung mahina klase lang, siguro 2 GB lang yung RAM. Then in-install ako ng Linux, and ang environment niya, yung kanyang GUI is ito. Yung desktop environment niya is XFCE. And yun, actually doon muna ako nag-try. Kasi yun nga, that time hindi pa ako masyado oriented about VM, yung mga virtual machine. Ayun. Kasi nga naman ako tawag dito. Hindi ako masyado ma-explore that time sa technology. And so the good thing is that pasalamat ako sa estudyante ko. Ayun. So marami ako mga estudyante na impluwensyahan mag-Linux kasi sabi ko sa na BSIT na, ayun, sa BSIT. Sabi sa kanila, at least meron kayong alam mo yun, other than Windows, di ba? Meron kayong iba kayong alam na OS that you can use. Tsaka iba yung pakiramdam pag naka-Linux ka. Ayun, yun lang. Sir, ask ko lang, ano po difference ng pentest at saka vulnerability scanning? Well, actually, yung pentest at saka vulnerability scanning, they are almost the same. Kasi when you are doing penetration testing, kasama na dyan yung vulnerability scanning. Ito yung mga nakita mo rito mga tools. Ayan, lahat to, ito yung ginagamit ng ito yung ginagamit ng mga nagpe-pen test para ma-check ano yung mga possible vulnerability na meron sa isang sa isang system o sa isang network. Kasi yung penetration testing, sabihin natin it's a process or an activity that kumbaga sa ilalim niyan, kumbaga yung vulnerability scanning, that is part ng penetration testing. So kumbaga parang activity siya ba? Ayun, activity, tapos yung vulnerability scanning siya. But then you can use them synonymously, interchangeably. Kasi nga parang halos pareho yung kanilang yung kanilang meaning. Kasi when you do pen test, nagvo-vulnerability scanning ka. Pero hindi ka pwede na tawagin na, uy, ano yung trabaho mo? Vulnerability scanner. Parang mas accepted yung term na pen tester ka, taga-pen test. Kasi yun talaga yung gamit na word. Anong trabaho mo? Pen tester ako. Nagpe-pen test. Ano yung ginagawa ng pen test? Yun, ginagawa namin yung vulnerability scanning. Di ba? Mayroon tayong sabihin, ayun, kami, penetration scanning kami, parang pangit ang pakinggan, ayun. So, depende, paano mo gagamitin. But then, parang sabihin natin, subset na rin siya ng pen test. So, I hope that I was able to answer yung mo, Jiro, yung tanong mo. So, yan, yung wireless attacks, Siguro nag-aaral ako ng pen test. Yung wifi na kapitbahay ko, yun, dinididos ko. Sabi ko, di ko alam kung nagda-down yung kanila wifi. Kasi nga, nagtatry lang ako. So, gumagamit ako itong aircrack NG. Kaso, pagka nag-DDoS ka or nag-DOS ka,
nag-develop service ka sa Wi-Fi na kapitbahay mo, kailangan may gamit kang Wi-Fi dongle that is capable of monitor mode. Kasi dalawang mode dapat na supported niya. Yung isa, yung alam ko, monitor mode, at saka yung I forget the other term, basta dalawa yon. So dapat siya capable of doing that thing in the i-double check ko lang kasi matagal ko nang yun tinry. Kasi ngayon naka-focus ako sa ICT and nawala yung dongle ko, no? So yun. Kaya nga naghahanap pa ako ng Wi-Fi dongle na pwede kong gamitin. I-down ko yung Wi-Fi ng school, joke. Kaya walang Wi-Fi, no? Yung pala, servidor pala may kasalanan na yun. So, huwag yung gagawin yun, ha? So, I'm going to teach you to do some ethical hacking, not to destroy, but to strengthen, no? To destroy and build. Kasi, of course, no? Sometimes kailangan munang sirain para at least, no, pag nasira, bubuin mo na siya ng mas matibay, di ba? Ganun yun. Kasi kung sa level mo pa lang na nag-iba mo kagad yung system, paano pag mga professional hacker na yung gumawa, di ba? Ayun. So, yun naman. So, at least, no, you have an idea about yung sa Kali Linux. And by next week, yun, magtuturo na ako sa inyo ng command o paano gamitin, no, si Kali Linux, yung pinaka-fundamentals niya. So, madali na ito gamitin. Yan, para lang din siyang Windows. Siyempre, shutdown na. Okay, so may kayo? May tanong pa? So yung kung walang tanong, pa-react naman, no? Kaya pa-react. Ayan, so okay, so next week, no, week 8 na, last week na ng midterm. So by next week, no, short lecture lang regarding sa week 8, pero kung tutusin hindi siya kasama sa exam. Papasadahan ko lang. Tapos ituro ko na tong yung Linux. Turuan ko ng command. Yan, para paano yung parang magmumukha kang hacker. Ayan, wag lang gagawin yun pag nasa mall ka, baka hulihin ka bigla, ha. Ayan. Tapos naka-hood ka pa, no? Ayan, naka-hood na itim, no? Tapos ganyan. Di magic ko yung tsura nyo pag nakaganon Sige class, ayun lang, no, for today. Ayan, so I hope that you learned something, no? Yung mga threats, di ba, regarding with information security and how to make, no, yung software development secured. Okay, so see you then, no, next week, and hopefully by next week you learn something about the Kali Linux and ethical hacking. So yun na, class, thank you, and you may enjoy your dinner. Okay, a blessed night, everyone. Goodbye. Thank you po, sir. Thank you, sir.